Hi there! Alam nyo ba na meron kayong superpower na nakatago lang dyan sa isip nyo? Totoo yan! At ngayon, aalamin natin kung ano to. Tara! Okay, isipin niyo to. Naranasan niyo na bang sumakit yung tiyan niyo kasi kinakabahan kayo? O kaya yung feeling na sobrang saya mo, parang kaya mong gawin lahat? Yun mismo yun. Yan yung koneksyon ng isip at katawan natin. At yan ang pag-uusapan natin. So paano ba ito gumagana? Isipin nyo na yung isip at katawan nyo para silang best friends. Isang team talaga sila. Kung anong nararamdaman ng isip mo, nararamdaman din ng katawan mo. Kapag malungkot ka, nangihina ka, di ba? Kapag masaya ka, ang gaan ng pakihandam. Laging magkadikit yan. Pero alam nyo, minsan may mga feelings tayo na sobrang bigat, di ba? Tulad ng lungkot o kaba na parang ayaw nang umalis. Pag tumagal yan, yan yung tinatawag na mental depression. At dahil nga best friends ang isip at katawan, pag mabigat ang isip, humihina rin yung katawan. Parang binubuksan natin yung pinto para pumasok yung sakit. Dahil sobrang powerful ng isip natin, kailangan natin itong ingatan. May mga tinatawag kasing mind traps o mga patibong na kailangan nating iwasan. So ano-ano ba tong mga to? Okay, eto yung isang malaking patibong. Yung hinahayaan natin na ibang tao yung magkontrol ng isip natin. Delikado yan kasi inilalayo tayo niyan sa tunay nating lakas. Pero may mas magandang paraan, ang paraan ng Diyos. Sabi niya, ikaw dapat ang in-charge sa isip mo. Bakit? Kasi pag tayo ang may control, dun niya tayo magagabayan papunta sa tunay na kagalingan. Kaya ito yung dapat nating tandaan palagi ang isip mo sa'yo yan. At sa Diyos, walang sino man ang may karapatang kontrolin yan. Huwag na huwag mong ibibigay yung kontrol na yan sa iba. So, kung may mga mind traps, paano naman natin poprotektahan ang sarili natin? Well, heto na ang unang sikreto at napakasimple lang nito. Ang kasiyahan, yan ang gamot natin. Sabi nga sa Proverbs 17:22, "A merry heart doeth good like a medicine." Ang ibig sabihin niyan kapag masaya ang puso natin, kapag puno tayo ng pag-asa at pagmamahal, para na rin tayong umiinom ng gamot na nagpapalakas sa atin. Literal na nagiging healthy ang katawan natin. Okay, so paano ba yan gagawin? Ito ang ilang paraan. Una, humanap ka ng mga bagay na pwede mong ipagsalamat kahit yung maliliit lang. Pangalawa, alalahanin mo yung mga good things na ginawa sa'yo ng Diyos. Tapos, imbes na mag-focus sa mga worries, pag-usapan mo kung gaano siya kadakila. At isa sa pinakamaganda, kumanta ka ng mga papuri. Try nyo, ang gaan sa pakilamdam. Ready na ba kayo para sa next secret? Eto, baka magulat kayo. Isa sa mga pinakamabisang paraan para gumaling ay ang pagtulong sa iba. Paano nangyari yun? Halika, tingnan natin. Meron tayong parang prescription for health galing misma sa Isaiah 58. Sabi doon, 3 bagay. Number 1, ibahagi mo ang pagkain mo sa mga gutom. Number 2, patuluyin mo sa bahay mo yung mga nangangailangan ng masisilungan. At number 3, bigyan mo ng damit yung mga wala. Simple lang, di ba? Puro pagtulong. At ano yung resulta pag ginawa natin tong prescription na to? Ito ang promise. Ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw. Ibig sabihin, bigla na lang darating ang kagalingan mo. Wow! Yung kabaitan na binigay mo, bumabalik sa'yo bilang kalusugan. Gets nyo na! Dobleng biyaya pala talaga. Nakatulong ka na sa iba, gumaling ka pa. Sobrang galing, no? So, napag-usapan na natin ang power ng isip natin, ng pagiging masaya at pagtulong sa iba. Pero may isa pang mas mataas at mas malakas kesa sa lahat ng yan. Kilalanin natin ang The Great Healer. Okay, gets natin. Malaking tulong ang mga doktor, mga kaibigan, pamilya. Pero ang pinaka-ultimate na dapat nating sandalan para sa paggaling ay ang Diyos. Sa Kanya tayo dapat unang tumingin dahil Siya lang ang may kakayahang magpagaling ng buo. At merong siyang napakagandang pangako para sa atin. Pakinggan nyo to, mula sa Isaiah 41:10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Grabe, di ba? Diretso niyang sinasabi na, huwag kang mag-alala, andito ako. Papalakasin kita, tutulungan kita. Yan ang pangako niya. Kaya ito yung gusto kong iiwan sa inyo. You are never alone. Kahit gaano pa kahirap yan, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos, kasama mo ang mga anghel niya, at kasama mo ang comforter na gagabay sa'yo. Palagi. So,
Ngayon na alam mo na ang sikretong to, yung kapangyarihan ng isip mo, yung magic ng pagtutulong sa iba, at yung lakas na bigay ng pagtitiwala sa Diyos. Ang tanong ko sa'yo, paano mo gagamitin yung secret power mo? Simula ngayon.